Gabi po sa ating lahat, mga kapatid. As the Lord is faithful. So, kung meron po kayong dalang mga Bible, buksan po natin sa aklat po ng Juan. Okay? Book of John, chapter 21. Book of John, chapter 21, verses 15 to 25. Okay. So kung nakita nyo na po, babasahin po natin John chapter 21 verses 15 to 25. It says, "When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, 'Simon, son of John, do you truly love me more than this?' 'Yes, Lord,' he said. 'You know that I love you.' Jesus said, 'Feed my lambs.' Again Jesus said, 'Simon, son of John, do you truly love me?' He answered, 'Yes, Lord, you know that I love you.' Jesus said, 'Take care of my sheep.' The third time he said to him, 'Simon, son of John, do you love me?' Peter was hurt because Jesus asked him the third time, 'Do you love me?' He said, 'Lord, you know all things. You know that I love you.' Jesus said, 'Feed my sheep. I tell you the truth. When you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go.' Jesus said this to indicate the kind of death which Peter would glorify God. Then he said to him, 'Follow me.' Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, 'Lord, who is going to betray you?' When Peter saw him, he asked, 'Lord, what about him?' Jesus answered, 'If I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me.' Because of this, the rumor spread among the brothers that this disciple would not die. But Jesus did not say he would not die. He only said, 'If I want him to remain alive until I return, what is that to you?' This is the disciple who testified to these things and who wrote them down. We know that his testimony is true. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written." Okay, sino po yung disciple na pinag-uusapan dito? Sino? Yan. Si John the Beloved. Okay? Kasi ang title natin dito, mga kapatid, yan. Ang title ng mensahe pong binigay sa atin ng Panginoon is Boasting About the Lord's Love for Us. Okay? Ano lang daw yung pwede nating ipagmayabang? The Lord's love for us. Tayo bilang mga mananampalataya, mga kapatid, inaalala natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Inaalala natin kung paano siya nagsakripisyo para sa atin, para patunayan ang katotohanan ng kanyang sinasabing pag-ibig sa atin. Okay? Ang ating Diyos po, pinatunayan niya ang pag-ibig niya sa atin. At si Juan po,
na sumulat ng aklat na binabasa natin ngayon, si Juan po ay isa sa mga disipulo ng Panginoon na tunay na nakakita, nakaranas, at nakaunawa ng dakilang pag-ibig ng Diyos na iyon. At dalangin natin mga kapatid, tayo bilang mga nagsasabing mga anak niya, mga mananampalataya niya, mga nagsasabing nakaranas ng dakilang pag-ibig niya, ay kagaya ng pagkaunawa ni Juan, pagkaunawa ni John the Beloved. Okay? So, being loved, my dear brethren, being loved is the most powerful motivation in the world. Okay? Yun ang pinakamalaking motivation, mga kapatid, sa isang tao. Pag nararanasan niya ang pag-ibig, pag nararanasan niya ang pagmamahal, yun ang malaking dahilan kaya siya nagpapatuloy, kaya siya nagpapagal. Sapagkat nakakaranas siya ng pag-ibig. Okay? The most powerful motivation in the world. Our ability to love is often shaped by our experience of love. Okay? Nakakaibig tayo, marunong tayong magmahal sapagkat naranasan natin ang ibig sabihin ng pagmamahal dahil isang araw sa buhay natin ay minahal tayo at inibig tayo. Kadalasan nararanasan natin yan, una sa ating mga hindi kayo nakikinig, una saan natin naranasan ng pagmamahal. Huwag muna nating sabihin yung sa Diyos. Paano natin natutunan ng pagmamahal ng pag-ibig? Kanino? Sa mga magulang. Okay? Because our parents gave us an unconditional love, sacrificial love. Naranasan natin yung buhat ng mga bata tayo. Hanggang ngayon, hindi natatapos ang pag-ibig ng magulang. Laging nandyan. Okay? So tayo bilang mga tao, ang kakayanan nating magmahal, mga kapatid, ay nahubog dahilan sa naranasan natin kung paano tayo iniibig, kung paano tayo minamahal. Okay? People usually give love to others as they receive love from others. A child who experienced sweet love often gives sweet love to others. Ganun lang yun eh. Kung nakaranas ka sa magulang mo ng matamis na klase ng pag-ibig, asahan mo, paglaki mo, ibibigay mo rin yun. Hindi lang sa mga anak mo, kundi sa ibang mga tao. Sapagkat naranasan mo yung sweet love na yun. A child who experienced tough love. Meron din mga tough love eh. Listen very carefully. A child who experienced tough love often gives tough love also when they were old. Okay? Ganon din. Kung ano yung nakuha mo, kung ano yung meron ka, yun ang naibibigay mo. Some of the most powerful statements about God's loving nature were written by a man who experienced God's love in a unique way. Natututunan natin yung sa mga aklat ni karamihan dito sa pagdating na ang pinag-uusapan ng pag-ibig. Karamihan dito natututunan natin sa aklat nino sa New Testament ni John. Okay? Ang tawag kay John sa apostol na ito ay John the Beloved. John the Beloved. Okay? John is the youngest disciple of Jesus Christ. Okay?
Ang agwat ng edad ni Jesus Christ at ni John ay tinatayang from 6 years to 10 years. Okay? So kung si Jesus Christ ay 33 nung namatay siya, maaring si John, tinataya na ang edad niya ay 23. Okay? Siya yung youngest sa lahat ng mga disipulo ng ating Panginoon. Tama ba? 33 minus 10, 23. Tama. Okay? Yun ang pagitan ng edad nila. Mas bata kasi si John kay Jesus Christ. Okay, yun lang ang pagtataya. Hindi natin lubusang alam kung ano talaga ang diferensya ng kanilang edad. So John the Beloved is the writer of the fourth gospel. Matthew, Mark, Luke, John. He is the writer of the fourth gospel. He was also the writer of the 3 books in the epistles. Okay? 1 John, 2 John, 3 John. Okay? And he was also the writer of the apocalyptic book called Revelation. Yung nababasa niyong aklat sa huli ng New Testament o ng buong Biblia, yung pinakahuling aklat doon, ang tawag ay Revelation, si John pong nagsulat mo. Okay? At si John ang nananatili sa tabi ni Jesus Christ sa anumang pagkakataon ng kanyang buhay. Sabi nga dito, si John din, yung humilig kay Jesus Christ. Nung sinabi ni Jesus Christ, ang nabasa natin, nung sinabi ni Jesus Christ na, merong isa sa inyong anong tawag doon? Magbebenta sa akin? Magkakanulo sa akin. May isa sa inyo magkakanulo sa akin. Si John yung humilig, naglil kay Jesus Christ na, Panginoon, Master, sino po ang magkakanulo sa inyo? So nakikita ng lahat, at nakikita ni Pedro. Si Pedro kasi yung pinakamatanda sa lahat ng mga apostol. Nakikita ni Pedro kung gaano ka-close si John sa kanilang Panginoon. Okay? Kasi may ituturo sa atin dito ang Panginoon. So, magitan ng buhay ni Pedro. Actually, hindi si John ang highlight ng mensahe ngayon, hindi si Peter. Pero yung concern ni Peter ay patungkol kay John. Okay? Like John's experience, being aware of God's intimate personal love greatly motivates us to change our lives for the better. Si John kasi nagsabi ng mababasa niyo all throughout this book of John. Si John yung magsasabi ng he is boasting about Jesus' love for him. Okay? Kaya mababasa niyo palagi dito, the apostle that Jesus loved, pertaining to himself. Hindi nahihiya si John, andyan yung mabuti mga kapatid, hindi nahihiya si John na ipangalandakan, na ipagmayabang ang pag-ibig ng kanyang Panginoon sa kanya. Kaya all throughout the book of John, makikita mo palagi, pagka pinipertain ni John sa sarili niya, the disciple or the apostle, the disciple whom Jesus love. Walang ibang nagsabi nun. Hindi nyo mababasa yun hindi yung sinabi ng sino mang disipulo ng Panginoon maliban kay John. Merong alam si John na dapat nating maunawaan mga kapatid at dapat nating mai-enjoy. Ano ang alam ni John? Anong nauunawaan niya? Okay, Jesus' love motivates us to love others the way He did love us. Okay? Sinabi din ni John sa John chapter
1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. So malinaw kay John, mga kapatid, na hindi tayo marunong, listen very carefully. Malinaw kay John, kay Apostle John, na hindi tayo marunong magmahal. At wala tayong karapatang ipagmalaki o ipagmayabang na meron tayong pag-ibig o pagmamahal sa Diyos. Malinaw kay John yun. At mamaya matutunghayan nyo sa pamamagitan ng istorya ni Peter. Malinaw ka dyan na wala tayong pwedeng ipagmayabang at wala tayong pwedeng patunayan sa Diyos na pagmamahal na nanggagaling sa atin. We cannot say to God that we love Him. No, we cannot say that. Ano ang kaya nating sabihin at anong kaya nating pagmayabang? That God loves us. And the reason why we understand love, the reason why we know how to love is that God first loved us. Nauna siyang nagpakita, nagparamdam, nagpaunawa ng pagmamahal sa atin. Kaya ngayon naman, dahil doon, ay kaya nating ibigay ang pag-ibig sa iba. Okay? Jesus' love is not given in exchange for our efforts to love Him. His love is given in spite of, not because of. Meron tayong pinag-aaralang tatlong klaseng love, mga kapatid. Tatlong kind of love. Meron tayong pinag-aaralang ganyan. Ano yan? Sa uladan nyo pa ba? Ewan ko kung naituro na ni Ate May sa mga young people. Meron tatlong klaseng love. Three kinds of love. Agape kind of love, Phileo kind of love, and then ano yung pangatlo? Eros kind of love. Okay? Ang hindi natin matututunan at ang love na gustong ituro sa atin ng Panginoon, ang love na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ang agape kind of love. Of which ito yung gusto niyang ipaunawa kay Pedro nung tinatanong niya si Pedro, Peter, or Simon, son of John, do you love me? Nice niya sabihin kay Peter, Peter, son of John, do you agape me? Agape? Ano ibig sabihin ng agape, mga kapatid? Unconditional, sacrificial love. Unconditional, sacrificial love. Ano lang ang meron tayo? Phileo at eros. Yung agape kasi, mga kapatid, ito yung klase ng pag-ibig na wala kang dahilan para ibigin mo siya. Okay? Yan yung pag-ibig na gusto ng Panginoon na ipakita natin. Yan bang, wala ka namang dahilan ibigin siya eh. Pero sabi ng Lord, ibigin mo siya. Yan ang unconditional at sacrificial love. Parang nung pinapako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo na inaalala natin ngayon, yung sakripisyo na yon, ang pag-ibig na nananalaytay ng mga panahon na yon ay agape. Wala siyang dahilan para ibigin tayo. Okay? Pinapako natin siya. Dinuduraan natin siya. Sinasaktan natin siya. Pero ang sabi niya, this is love. This is agape. Anong klaseng love yun? Father, forgive them. They know not what they are doing. Okay? In-extend ng Panginoon yung klase ng pag-ibig na yan, yung agape kind of love, kahit wala namang dahilang ibigin tayo. Ano ba yung ibang love? Phileo. Ang Phileo na yun is, parang tayo ngayon, nandito. Ako bilang pastor niyo, mga kapatid, pipiliin ko kayo ng mga tiga Truth and Light Christian Church.
over others. Bakit? Kasi meron akong phileo kind of love sa inyo. Ano mo yung phileo, mga kapatid? Brotherly? Affinity kind of love. Ibig sabihin, relational. Meron tayong relasyon bilang mga magkakapatid sa iglesia. Kaya, over others, mga kapatid, itataguyod ko kayo, ipagtatanggol ko kayo, mamahalin ko kayo, dahil meron tayong phileo kind of love sa isa't isa. Brotherly kind of love. Mas pipiliin ko kayo kesa sa iba. Okay? Yun yung phileo. Ano naman yung eros, mga kapatid? Ang eros is yung pag-ibig sa boyfriend, sa girlfriend, sa asawa. Romantic kind of love. Okay? Meron kang physical attachment, physical desire over other person. And that is eros kind of love. Hindi yun ang hinahanap ng Lord kay Peter. Hindi yun yung sinasabi niya. Hindi yun yung pinapalabas niya sa pagtatanong niya kay Pedro na, Simon, son of John, do you really love me? Hindi yung phileo na porque siya yung master, ay iibigin siya ni Peter dahil siya yung master ni Peter. Hindi rin yun ang hinahanap ng Panginoon, but the agape kind of love. So, sa binasa natin, verses 15 to 19. Jesus exposed Peter's inability to stand up firmly about his profession of love to his master, to Jesus, to his Lord. Okay? Pinakita ni Jesus Christ diyan, mga kapatid. In-expose niya si Pedro. Habang tinatanong niya si Pedro, in-expose niya yung totoong nangyayari kay Pedro. Peter's inability. Okay? Natindigan kung ano yung sinasabi ng kanyang bibig. Imagine, mga kapatid, ilang beses tinanong si Pedro dito sa istorya? 3 times. Merong gustong ang tawag dito? Ipaalala. Merong gustong ipaalala ang Panginoon kay Pedro. Ano yung gusto niya ipaalala? Yan. Di ba? Tinatuan ni Pedro si Jesus 3 times. Gusto niya ipaalala kasi si Pedro, mga kapatid, si Pedro dahil pinakamatanda siyang disipulo, si Pedro ang outspoken. Parang sure na sure siya sa kanyang sasabihin. Sasabihin natin, ano siya? Impulsive, ang tawag doon? Agresibo. Sasabihin niya kagad, hindi pa siya sure, pero parang kayang-kaya niyang gawin. Nung inaaresto ng Panginoon, sabi niya, no Lord, over my dead body, kaya kitang ipagtanggol. Pero, pinakita sa istorya, mga kapatid, na hindi kayang tindigan ni Pedro kung ano yung kanyang pinagsasabi, kung ano yung kanyang pinagmamayabang. So sa pagtatanong ng Panginoon, God is exposing Peter's inability to stand up sa kanyang profession na talagang siya ay tunay na nagmamahal sa Diyos. And we can see that same thing in us, mga kapatid. Kailangan makita natin yun. Kailangan ma-expose sa atin yun. Para mawala yung kayabangan natin. Kailangan ma-expose tayo. Kagaya ng pag-expose ng Panginoon kay Pedro. 3 beses siyang tinanong. Jesus reminded Peter that he cannot boast about his love for God because he really cannot firmly stand up on his own without
the help of God. Okay? Hindi niya kayang tumindig kung hindi siya tutulungan ng Diyos. 3 times asking of it reminded Peter about the denial, the scenario when Jesus was arrested by Roman soldiers. Obviously, makikita natin, the Apostle Peter cannot walk the talk. Hindi niya kayang lakaran kung ano ang kanyang sinasabi. Yan ang pinakita sa istorya. But Peter was not the same. And obviously, mga kapatid, kaya hindi kayang tumindig ni Pedro sa mga sandali na iyon, mga kapatid, because the Holy Spirit is not yet with him. The Helper is not yet with him. Peter is talking on his own. Kayabangan lang niya yun, pero hindi niya kayang tindigan. Bakit? Bakit hindi niya magagawa? Because the Helper, the Holy Spirit, is not yet with him. Bakit? Ang senaryo na ito, mga kapatid, nasa gospel pa. Okay? Sa gospel kasi hindi pa bumababa ang Holy Spirit. Tandaan niyo para magkaroon po tayo ng dakot sa scripture. Yung first 4 books of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, ito po ay istorya ni Jesus Christ nung nabuhay siya, namatay at umakyat. Namatay, nabuhay maguli, resurrected, and then umakyat. Iyan ang istorya ng 4 gospel. Pero wala pa dito na binigay ni Jesus Christ ang Holy Spirit sa mga disipulo. Kaya makikita niyo, mga kapatid, na ang mga disipulo sa Gospels ay parang walang kakayanang sumunod sa kanilang Panginoon. Pag binasa niyo dito, walang sino mang may kakayanang sumunod sa Panginoon. Kahit nakasama nila si Jesus Christ. Why? Wala pa silang kapangyarihan. Wala pa yung helper. Hindi pa dumarating, hindi pa binibigay ng Lord. Bakit nasaan? Nandun pa sa langit. Dahil sa pagbabalik ng Lord ni Jesus Christ sa langit, tsaka pa lang niya pinangako na isesend niya naman ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Anong gagawin ng banal na Espiritu? Na makikita niyo sa Book of Acts, right after the Gospel is the Book of Acts, the Acts of the Apostles. Makikita nyo, magbibigay yun ng kapangyarihan sa mga disipulo ng Panginoon. Okay, so in-expose ng Lord si Peter na, hindi mo pa kaya, Peter. Wala ka pang magagawa, wala kang pwedeng pagmayaman. Bakit? You cannot do it on your own. Because the Holy Spirit is not yet given to you. But Peter, pag binasa natin yung Acts, tsaka yung mga ibang epistles, Peter was not the same guy after the Holy Spirit enabled him to be a truly great leader of the first generation Christians. Okay? First generation believers. So 3 times Jesus asked Peter if he loved him. When Peter answered yes, Jesus told him to feed his sheep. Ito yung magiging trabaho ni Pedro sa darating na panahon. Okay? It is one thing, kung titingnan natin ang ating mga sarili, mga kapatid, hindi tayo naiiba kay Pedro. Pero nakakalungkot ito, mga kapatid, kung ang pagiging kaparis natin kay Peter ay yung mga panahon na si Pedro ay hindi pa pinaghaharian ng banal na Espiritu. Okay? Because we are professing that we are born again Christians.
Ibig sabihin nun, if we profess with our mouth that we are born again Christians, ibig sabihin nun, may kapangyarihan tayo mga kapatid. Ang dapat na makamukha natin ay hindi si Pedro, nung wala pang banal na Espiritu, ang dapat na makamukha natin ay si Pedro, nung nasa kanya na ang banal na Espiritu. Madaling sabihin ng bibig natin, mga kapatid, na mahal natin ang Diyos. Madaling ipagsigawan yun. Madaling ubusin ang ating boses para isigaw ang kapurihan, ang pagsamba natin sa Diyos sa tuwing tayo nagkakantahan. Madali yun. It is one thing to say that you love Jesus. It is one thing to shout with your voice at the top of your lungs. Makipagsigawan ka, magpapansin ka, Jesus! Madaling gawin yan kung gusto mong magpasikat sa church. Magpapansin. Madaling sabihin, madaling gawin. It is one thing to say that you love Jesus, but listen to this. The real test, ang tunay, mga kapatid, na test, o ano yung test sa Tagalog? The real test is your willingness to obey, to serve Him. Dali sabihin mahal mo ang Panginoon, pero yung simple ba? Tayo kasi mga kapatid, tayong yung new generation of Christians, napakasimple ng gawain natin para sa Panginoon. Napakasimple. Yung ginagawa ni Pastor Doy na pag-aaral, pag-preach at pagpapaliwanag, simple yun. Bakit? Hindi naman ako hinahunting. Hindi naman ako papatayin. Wala namang umuusig sa akin. Wala namang humahunting sa akin ng mga Romano na pag nalaman nila na mananampalataya ako ni Kristo, ay papatayin na kaagad ako, kagaya ng mga nangyayari kay na Pedro sa mga naunang mga mananampalataya. Ano ang meron tayo ngayon para patunayan natin ang pagmamahal natin sa Diyos? Yung mga simple lang na ginagawa natin. Kagaya ng sinabi ng Panginoon, huwag niyong kalimutan ang pagdalo, pakikisa sa mga pagtitipon, lalo na yung mga importanteng ordinansa na minsan-minsan lang natin ginagawa. 12 beses sa isang taon, Lord's Supper. Once a month. Napakasimple ng parang pagpapakita natin na tayo'y nagmamahal nga sa Diyos. Sinasabi ng bibig na ito, ang pagmamayabang na, I love you, Jesus. I love you, Lord. I love you, God. Napakadaling sabihin, pero ang tunay na test, gumaganap ba tayo ng makatotohanan? Kung saan man tayo included, kung ano man yung pinangako natin gagawin natin sa Panginoon, ginagawa ba natin ang makatotohanan and consistent? Pag nangako ba tayo na tayo'y ang gift ko sa praise and worship, ang gift ko sa paglilinis, ang gift ko sa preaching, ang gift ko sa ganyan. Are we consistent in doing, in walking what we are talking? Okay? Consistent ba tayo? Sapagkat yung pagsasalita natin, mga kapatid, na mahal natin ng Diyos, ay dapat napapatunayan at nakikita sa pamamagitan
ng paglilingkod natin at pagsunod natin sa Panginoon. Mga kapatid, napakasimple ng sa atin. Napakasimple. 1 hour every Sunday, 1 hour every Thursday, at kung kasama ka sa kung ano bang naglilingkod dito, konting mga practices sa praise and worship, konting mga panahon para i-enhance ang iyong ability, para consistently ay magagamit ka ng Panginoon. Every time na kinakailangan Kanya, anong ginagawa natin? Nasaan tayo? Para ba tayong si Pedro nung wala pa sa kanyang Holy Spirit, na magaling magsalita, pero hindi kayang tindigan ang kanyang sinasabi, o kagaya tayo ni Pedro nung nasa kanya na ang Holy Spirit, na hindi na masyadong nagsasalita, pero gawa sa Panginoon. Okay? It is one thing to say that you love Jesus, but the real test is your willingness to obey and serve Him. Hindi malulugod ang Diyos dahil sinabi mo lang. Nalulugod ang Diyos kung ginagawa mo kung ano ang sinasabi mo. Okay? And then Peter was hurt. Nung ikatlong beses na itanong ng Panginoon, Simon, son of John, do you really love me? Ang sabi dito, sa binasa natin, Peter was hurt. Nasaktan si Pedro. At may lakas siya ng loob na sabihin na, Master, my Lord, you know all things. You know that I love you. Bakit mo tinatanong? You know all things? Alam mo, mahal kita. May lakas ng loob siyang sabihin niyo. Okay? Pero, nilalantad ng Scripture ang katotohanan. Bakit? Anong katotohanan? Hindi niya naiintindihan ang pagtatanong ng Panginoon. Bakit? Na-hurt siya. Okay? Na-hurt siya. Na-hurt si Peter. Iyon ang batayan na hindi lubos ang naiintindihan ni Pedro ang pagtatanong ng Panginoon niya sa kanya. Okay? Emotions, my dear brethren, emotions shows that we are truly humans. Okay? Ibibigay natin yun sa isa't isa. Meron tayong mga emosyon. Lahat tayo may mga emosyon. Ibibigay natin yung katotohanan na yon sa isa't isa. Emotion shows that we are truly humans. But, listen very carefully, but how we hold our emotions shows the level of our maturity as a Christian. Okay? How we hold our emotions shows the level of our maturity. Peter did not yet understand what Jesus really meant by asking him, because the Holy Spirit was not yet with Peter. Okay? Kaya makikita mo, kapatid, tignan mo ang sarili mo. Pag masyado kang may emosyon, may malaking question mark ito. Kung nadadaig ka ng emosyon mo, at ang nangyayari sa buhay mo ay driven by your emotion, ang ibig sabihin ng mga kapatid, malaking question mark kung nabubuhay sa iyo ang banal na Espiritu. Because negative emotions ay hindi pwedeng manggaling, mga kapatid, sa isang born again o sa isang Espiritu, sa Holy Spirit, na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi pwedeng
manggaling sa Kanya. Ang nanggagaling sa Holy Spirit is all the positive spirits, not the negative spirits. Bakit magtatampo si Pedro sa Panginoon? Bakit siya malulungkot? Nakalimutan na ba niya? Ilang araw pa lang, namatay ang Panginoon para sa kanya. Nakalimutan ba niya yun? Sa 3 katanungan lang, magkakaroon siya ng pagtatampo. Sa 3 katanungan pa lang, lihitimong katanungan, magkakaroon ka na ng emosyon. Mga kapatid, kailangan nating maunawa, mga kapatid, huwag tayong masyadong papataig sa takbo ng ating emosyon. Nagpapakita yon ng ating immaturity or hindi lang immaturity, kundi nagpapakita yon na hindi pa nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Okay? So yun ang nakita kay Pedro. And then in verses 20 to 25, Jesus exposed Peter's misplaced concern of things that leads to boasting of human ability and self-proclaimed worthiness of God's favor. So, in verse 20, Peter asked Jesus how John would die. Ito, lumulutang kasi kung ano yung, dahil nga wala pa kay Pedro yung banal na Espiritu, lumulutang yung pagiging tao niya ni Pedro. Pinapalutang ng Lord para maintindihan natin ngayon, maintindihan natin mabuti. At mag-ingat tayo, baka nakikita natin sa sarili natin the same characteristic o character ni Pedro nung wala pa siyang Holy Spirit. Hindi magandang bad news yun para sa atin. Kung nakikita natin sa ating sarili ay si Pedro nung wala pa sa kanyang Holy Spirit. Anong makikita dyan? Peter asked Jesus how the Apostle John would die. Jesus responded with, yung sinabi ni Pedro sa verse 20. Basahin natin verse 20 yan. Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved, listen very carefully. Nung makita ni Pedro si John, pero sinasabi ni John kung sino siya, sinasabi ni John, this is the disciple whom Jesus loved. At alam ni Pedro yon na parang sa kanya, ang tingin niya, si John paborito ng Panginoon. Kaya nung makita ni Pedro si John, nung makita niya, sabi ni Pedro, Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, Lord, who is going to betray you? When Peter saw him, verse 21, he asked, Lord, what about him? Anong pinapakita nun, mga kapatid? When Peter saw John, he asked the Lord, Lord, what about him? Jesus responded with, what is it to you, Peter? Sarcastic yan nung sinabi ng Panginoon sa kanya. Ano naman sa'yo, Pedro? Kung anong mangyayari dito sa isa na ito? Kasi gusto ko labasin ng Panginoon, ano talagang motibo ni Pedro sa kanyang pagtatanong? Okay? Kaya sabi ng Panginoon, what is that to you, Peter? Just like saying, why do you ask, Peter? Bakit mo yung tinatanong? It is totally none of your business, Peter. What I want to do with this one. Totally none of your business, Peter. Kung anong gusto kong gawin sa isang ito. Pero ang gusto ipakita ng Panginoon, mga kapatid, ano ang tumatakbo sa isipan ni Pedro? Bakit na tinatanong kung anong mangyayari sa isang disipulo na sa tingin niya ay love o paborito ng Panginoon? Okay? Peter,
maybe indirectly wanted to know through Jesus, who among him and this disciple, John, really showed deeper devotion of love to their master. Parang ganito mga kapatid, gustong patunayan ni Pedro right then and there, sa pagtatanong niya sa Panginoon, indirectly, itong gustong patunayan ni Pedro, Panginoon, teka nga, sino ba talagang nagmamahal sa'yo? Sa amin dalawa. Si John ba? O ako? Parang ganon. Okay? Kaya dinidiretso siya ng Panginoon. Madalas natin makikita, dinidiretso ng Panginoon si Pedro. Ang sabi ni Pedro, over my dead body. Over my dead body, hindi ka pwedeng arestuhin. Nandito ako, ipagtatanggol kita. Ano sabi ni Jesus Christ kay Pedro? Get behind me, Satan. Ang tumatakbo sa isip mo ay hindi mula sa Diyos, kundi mula sa Diablo. Nabasa niyo ba yun? Hindi tinawag ni Jesus Christ si Pedro na as Peter. Tinawag niya as Satan. Get behind me, Satan. Bakit? Although parang ang dating ng mga pagsasalita ni Pedro sa Panginoon, it is a noble thing. Parang ang ganda pakinggan. Parang loyal na loyal sa Panginoon. Pero taliwas ito sa plano ng Diyos. Okay? Patungkol ito sa kanyang sarili. Kaya nung makita ni Pedro ang isang disipulo na nagbo-boast ng pagmamahal ng Diyos, ng Lord sa kanya, parang gustong malaman kaagad ni Pedro, teka Lord, teka. Sino ba sa amin? Kasi batang-bata si John. Siya yung parang leader si Pedro. Sino ba sa amin ang nagpapakita ng mas malalim na devotion o pagmamahal sa iyo? But, remember, mga kapatid, listen very carefully with this. God's concern is that we should follow Him with willingness in our hearts because we love Him. He is not concerned with our proudful competition of who really is more spiritual, more committed, more devotional, most trustworthy, etc., etc. Hindi yun ang dapat na maging concern mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung anong gusto kong gawin dito, ano naman sa'yo? Pedro, sumunod ka nga sa akin. Ang gusto ng Panginoon ay sumunod ka with all willingness, not comparing your work with other people. Kasi ayaw ng Panginoon na nagkukumpara tayo at nagkakaroon tayo ng kompetisyon sa mga bagay patungkol sa Kanya, sa paglilingkod natin sa Kanya. Okay? We have nothing to prove to God. Tandaan natin yan. Wala tayong kayang patunayan sa Diyos. Kaya kung gumagawa tayo ng mga bagay on our own, mawawala ng kabuluhan yun sa huling araw. Kaya merong Matthew chapter 7. Kung gumagawa tayo, gaano man kaganda ang ginagawa natin, kung ang ginagawa natin ay pinagmamalaki natin, parang tayo ang gumawa. Parang sa atin ang galing yung pagmamahal sa Diyos at ginagawa natin yon on our own para sa ating glory. Gaano man kaganda yan. Gaano man ang tingin natin ay naka-apekto yan sa madlang tipo. Kung masisilip ng Diyos sa ating puso, sa ating isipan at sa ating puso, na ginagawa natin yon para sa ating sarili. At hindi para sa Kanya. Para sa ating kapurihan at hindi para sa Kanya. Mawawala ng kabuluhan lahat yon. Okay? We have nothing to prove to God. Kilala niya tayo. Even si Peter, walang kayang patunayan sa Diyos, si Pedro.
We have nothing to prove to Him. Even our love for Him cannot be proven worthy of His favor. Okay? Hindi babagsak ang pag-ibig ng Diyos dahil napatunayan ng Diyos na mahal natin siya. No. Bumagsak na ang pag-ibig ng Diyos. Tsaka pa lang natin ibinigay ang pag-ibig sa Kanya. Okay? Kailang malinaw sa atin yan, mga kapatid. Para merong katotohanan ang ating pakikipartake sa dugo at laman ng ating Panginoon. Hindi ito patungkol sa atin. Hindi ito patungkol sa mga ginagawa natin, mga kapatid. Ito'y patungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya. At tayo'y lubusang nagpapasalamat at nag-appreciate, full of gratitude, full of praise, full of worship, dahil naunawaan natin yung dakilang pag-ibig na yon. Dakilang pag-ibig na hindi tumingin kung sino tayo. That kind of love, the agape love that is unconditional, and that is sacrificial. Isang pag-ibig na walang dahilan. Walang dahilan kaya ibinigay sa iyo. Okay? We have nothing to prove to God. Even our love for Him cannot be proven worthy of His favor. Instead, we will close with this. We'll close with a text in Jeremiah. Instead, my dear brethren, we should boast about His love for us. Kagaya ng nakita natin kay John. Like what John the Beloved did, he did not boast about his love for Jesus. Okay? Hindi nagyabang si John sa kanyang pag-ibig sa Panginoon. Instead, John boasted about Jesus' love for him. Okay? Ang ipinagyabang ni John ay hindi ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Okay? Then naintindihan niya na hindi bumagsak ang pag-ibig ng Diyos dahil nakita ng Diyos na iniibig ni John ang Panginoon. No? Ang pinagyayabang ni John ay ang pag-ibig ng Panginoon sa kanya. My dear brethren, we are remembering the Lord's Supper. Understanding deeply in our minds, in our hearts, in our soul, in our spirit, mga kapatid, na ang sakripisyo na ito ng Panginoon ay ginawa niya hindi dahil pinakita nating mahal natin siya. Ang sakripisyo at pag-ibig na ibinigay niya, 2,000 taon na ang nakakaraan, ay isang pag-ibig na unconditional. Sacrificial. Okay? Patungkol sa Diyos. Kaya naman, karapat-dapat ang Diyos, hindi tayo, karapat-dapat ang Diyos na itanghal natin, papurihan, at sambahin, at alalahaning palagi ng may malalim na pangunawa kung ano ang pag-ibig, the agape love that God has given us. At habang inaalala natin ang pag-ibig na yon, mga kapatid, nagtutulak din ito sa atin ng malalim din na motivation na gagawin din natin. Kagaya ng hinihingi ng Panginoon kay Pedro, ang isang paglilingkod, bunga ng pag-ibig na kagaya ng ipinakita at pinadama ng Panginoon sa atin. Okay? So, ang pagmamahal na motibo ng lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, ay hindi mababaw na pagmamahal.
kundi isang pagmamahal na kagaya ng natutunan natin sa Panginoon. A sacrificial kind of love. This is what God wants to see from us as we celebrate, as we partake, as we commemorate the sacrifice of our Lord Jesus Christ upon that cross of Calvary 2,000 years ago. Okay? So, ano ang ating pagmamayabang? Wala tayong pagmamayabang sa ating mga sarili. Pero meron tayong pagmamayabang. Ang pagmamayabang lang natin ay ang ating tinanggap na pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Sa ganung paraan, mga kapatid, sino ka man, pantay-pantay tayo. Hindi natin pwedeng ikumpara ang sarili natin sa isa't isa. Walang nakahihigit sa atin. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nilaan niya sa bawat isa sa atin, maging sino ka man. Okay? So, Jeremiah 9:23 to 24 says, we will close with this verse. This is what the Lord says. Let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches, but let him who boasts, boast about this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight, declares the Lord. Purihan po natin siya, pasalamatan. Manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pama naming dakila, maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagtuturo sa amin ng inyong pong dakilang pag-ibig. The agape kind of love. Isang pagmamahal na ibinigay mo nang wala namang dahilan para kaming ibigin. You love us in spite of who we are. Inibig mo kami kahit kami hindi umiibig sa iyo, hindi naglilingkod sa iyo, hindi man lang pumapansin sa iyo. But you choose to love us. You decided to sacrifice and die for us. Lord, naway maunawaan namin yun. Naway yung pagkaunawa namin ay magbunga ng tunay na pagpupuri at pagsamba sa iyo. Salamat po. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kadakilaan at ang pagsamba. Tinataas po namin at pinibigay sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen, amen, and amen.